Ito pa guys, oh. Tagal ko na rin itong na-acquire. Ganun din siya. Nagdadahon ng bago, tapos mabubulok. So, i-repat din natin siya. Kasi sa sobrang maulan guys, kahit maganda yung potting mix mo, talo talaga siya. Mas matagal yung ulan kaysa sa araw. So, hindi kaya. Kaya kailangan baguhin yung potting mix niya. Tagal na nitong ganito guys. Try nating mababaw lang tanim ito guys. Ayun. May mga ano naman siya, may mga roots. Yan. Meron naman siyang mga roots. Kaya lang talagang sobrang basa guys, oh. Kikita nyo. Kayang-kayang mapipigaan yung Pagka may tumubong isang dahon, may mawawalang isa. Ayan, oh. Hindi masyadong healthy yung roots niya. Wala akong makitang bagong roots. Ayan, oh. Ugasan natin ulit. Ugasan natin. Ugasan natin yung bagong. Tingnan natin kung yung progress ng roots niya. Wala nga progress yung roots niya guys. As in, walang bagong roots. Ito lang, yan, kukunti. Yan lang yung nagsusustain sa kanya, yung roots na yan. Yung iba bulok. Biruin mo, antibay niya guys. Yung iba bulok na yung roots. Ito lang yung roots na aktibo. Pero nagagawa niyang mag-produce pa ng dahon. Antibay niya. Si green melaloni. Kaya lang, dahil nga hindi maganda yung root system niya, pag nag-produce siya ng bagong dahon, ayan, bagong dahon, may papatayin siyang isa. Kailangan may mawalang isa. Ayan, oh. To. Patay na yan, eh. Tinanggal ko na lang. Pag nag-produce ng isa, meron siyang iso-survive na isa para lang masustain. Kasi ito lang, asa na ba yun? Ito lang yung active root system niya. Yan, oh. Kukunti yung isang yan. Kukunti lang ito. Yan. Gawin natin guys. I-repatuli natin siya para gumanda siya. Excuse. Yan. Para maging gagawin natin yung hindi ganito ka-compact yung ganito siya. Magaan yung lupa. Yan. Yan. Ito na guys. Magaan na yung lupa niya. Yan. As in. Palagay ko magro-roam na ng maganda itong si green melaloni. Actually hindi ito maselan. Kaya lang sa sobrang ulan ng ulan. Tapos mabigat yung lupa niya. Oh, ang bigat. Okay naman sana, kaya lang talaga yung pag-ulan niya hindi kinaya. Actually, ang lupa na ginagamit ko guys, kahit lupa lang siya, tawag dito, mayaman sa cow manure. Kumbaga, kaya yung mga lupa na dati ko pa, ang ginagawa ko, hinahaluan ko na lang ng ipa. Kasi mataba yung lupa ko. Kaya lang, syempre, kung lupa nga siya, tas ulan ng ulan, mag-i-stay ang tubig. Kailangan syempre, free flow yung tubig para hindi siya mabulok. Katulad nito, kukunti yung active roots niya, pero kahit pa paano nagpo-produce siya ng dahon. Kaya lang para ma-sustain niya yung pagpo-produce ng dahon, papatay siya ng isang dahon. Yun yung niya. Ganun ng roots guys kapag yung yan, balik na natin siya sa dati. Yan, tapos dito hindi masyadong maaraw. Yun, oh. Sobrang marami na kasi ko ulit halaman guys, eh. Kaya
medyo yun, nahihirapan akong i-sustain siya. Yan. Pero pagkatapos ng live yun, luluwag na siya ulit. Pero kapag ka naman lumuwag yan guys, yun, ang hirap niyang patayuin. Ito guys, well tried na to. Kasi naglabas na ng panibago eh. Ipe-flex na natin to. Yan. Nilagay ko lang siya sa maliit para hold na hold yung lupa. Yung bibili na yung bahalang magrepat. Yan. Ito kasabayan niya, no. Ito. Wala pa rin siyang progress. Pero alam ko namang matatagalan to kasi una, kailangan pa muna niyang pa-tribin yung kailangan pa muna niyang pa-tribin yung ugat niya. Sobrang maliit ang ugat. Hindi kaya. Kaya yun lang muna. Pag napatribe niya na yung ugat niya, tsaka pa. Ayan. O diba? Sa sobrang kulit ko guys, oh. Yan, oh. Makikita niyo to. Amidrium yan, variegated amidrium. Mukhang hindi siya magta-tribe, matetegi bumbum. Dilaw na to. Ito yung bagong dahon eh. Ito yung lumang dahon. Yung bagong dahon. Ah, hindi. Ito yung luma. Yung luma mas maliit. Yung bago yung mas malaki. Ewan ko ba? Pero let's hope for the best pa rin. Amidrium to guys. Variegated amidrium. Sobrang kulit ko. Yan. Meron pa akong isang ire-repat guys.